Binyag. Ano po ba ang ibig sabihin ng binyag? Kasi po marami sa atin, parang ang pagbibinyag ay naging isang kaugalian na lamang o tradisyon. Nauuso madalas dito sa parokya lately, ay isabay na natin doon sa kanyang first birthday. Kaya karamihan ng nagpapabinyag, araw din ang birthday ng anak, unang kaarawan. Minsan to the point na may lakad ako, sa nakikiusap na akong, huwag po muna ngayon, bukas na lang po't mahalaga po ang lakad ko. Ngayon po kasi ang birthday. Pwede naman pong kahit anong araw ang binyag. Yung iba, pag marami ang binibinyagan, buti na lang nawala na rito sa atin sa San Marcelino. Magtatakbuhan palabas. Dahil daw grasya sa unang makakalabas ng simbahan. Paano kung nadulas ka? Sa tingin ko, hindi grasya yun. Malaking isgrasya. Yung iba naman, parang ginagawang negosyo ang binyag. Pagpasok ko ng simbahan, sabi ko, 10 ba ang bibinyagan? Hindi po, isa lang. Kalahati ng simbahan puno. Sabi ko, lahat kayo, ninong at ninang ng bibinyagan? Panganay niyo po, sabi ko doon sa binibinyagan. Opo, sabi ko, kawawa naman yung pangalawa't bunso. Wala ng ninong at ninang, inubos niyo na. Sa totoo lang po, pansinin niyo, yung panganay niyong anak, ang mga ninong at ninang, best friend ng nanay niyo, matalik na kaklase ng nanay niyo o tatay niyo. Pagdating doon sa pangalawa, sa pangatlo, kapitbahay niyong chismosa na lang. Ano nga ba ang binyag? Ang ating kapistahan ngayon ay ginugunita ang ginawang pagbibinyag ni Juan Bautista sa Panginoong Hesukristo. Hudyat ng mahalagang tagpo sa buhay ng ating Panginoon. Kaya nga magandang tingnan natin ano ba ang mensahe ng pagpapabinyag na ito ng Panginoon upang ating ding makita na ang mga mensahe nito ay may hamon sa atin, tayong mga bininyagan kay Kristo. Ano ba ang ibig sabihin ng binyag ni Kristo? Unang punto, ang binyag ni Kristo ang nagpapahayag na siya ay kinalulugdan ng Diyos at hudyat ng kanyang public ministry. Ano po ba yung ibig sabihin ng kinalulugdan ng Diyos? Malinaw sa ating ebanghelyo, and if you're going to read through the 3 synoptic gospels, Matthew, Mark, and Luke, may iisang sasabihin ng Ama. Narito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Ibig sabihin, nagpapahayag ang Diyos Ama ng kanyang sentimiento patungkol kay Kristo. At ano yung sentimiento niya kay Kristo? Lubos kitang kinalulugdan. Bakit ba nalulugod ang Diyos Ama? Bakit nga ba natutuwa ang Ama sa pagpapabinyag ni Kristo? Ang unang tanong doon, may ginawa na ba siya? Sama ng tingin nila sa akin. Uulitin ko tanong, may ginawa na ba siya? Sinong nagsasabing meron? Taas ang kamay. Taas! Yun. Sinong nagsasabing wala? Taas ang kamay. Lo. Sinong hindi makapag-decide? Taas ang kamay. Tanungin natin yung seminarista. Brother,
Sa palagay mo, may ginawa na si Kristo o wala pa? Ha? Wala pa. Tandaan niyo yung sabi ko, ano yung pangalawang idea ng first point? Hudyat ng kanyang simula ng public ministry. Simula pa lang, wala pa siyang ginagawa. Anong ibig sabihin? Saan ang gagaling yung kaluguran ng Diyos? Saan ang gagaling yung sentimiento ng Diyos, ng kanyang tuwa? Nanggagaling ito sa kanyang pag-ibig kay Kristo. Tandaan nyo, mahal ng Ama ang kanyang bugtong na anak. At anong ibig sabihin nito? Kung mahal ng Diyos Ama ang bugtong na anak, mayroon din siyang iba pang minamahal. At sino yung iba pa niyang minamahal? Ma'am Titang, mahal ka ba ng Diyos? Sigurado ka? Mrs. Acosta, mahal ka ba ng Diyos? Sigurado ka? Brad Bernie, mahal ka ba ng Diyos? Ikaw, Brother Christian, mahal ka ng Diyos? Hindi mo sure? Sister Perry, ikaw mahal ka ng Diyos? Oo. So kung mahal din tayo ng Diyos, nang sinabi niya kay Kristong, kinalulugdan kita, lahat din tayo ay kinalulugdan ng Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Kasi alam niyo po sa mundo ngayon, maraming tao gustong maraming patunayan. Ano yung mga pinatutunayan ng tao? Hindi niyo na itatanong, Father. Matalino ako. Wow. Hindi niyo na itatanong, Father. Mayaman ako. Di nga. Hindi mo na itatanong, Father. Maganda ako. Akala mo lang yun. Marami tayong gustong patunayan. Bakit? Because oftentimes, what we try to prove to the world is the measure of our self-worth. Doon natin sinusukat ang pagpapahalaga unang natin sa ating sarili at paano tayo susukatin at titimbangin ng mundo. Kaya nga yung iba sasabihin, it's the clothes that make a man. Bakit? Kasi di ba yung kasuotan daw magsasabi ng katayuan mo sa buhay. Yung kasuotan ang nagsasabi, ano ang sinasabi mo sa lipunan? But when we say God loves us, sino ang kanyang unang kinalugdan at kailan tayo unang kinalugdan ng Diyos? Tanong, sino pong mga bininyagan dito ng sanggol pa? O diba, halos lahat tayo. Kinalugdan ka ng Diyos sa mga panahong wala ka pang ibubuga. And we can see there the most unconditional, the most pure, and the most caring kind of affection. At saan nasasalamin ang affection na ito? Yung pagmamahal ng magulang sa kanyang bagong silang na anak. Di ba sabi nga ng kanta? At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. At anong sabi ng Panginoon sa isang bahagi ng Ebanghelyo? Kung kayong masasama ay magbibigay ng mabuti sa inyong mga anak, paano pa kaya ang Diyos Amang nasa langit? When God looked at us, He saw our dignity
even before we can be proud of anything. Kaya dito sinasabi ni San Pablo sa atin, wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. At anumang ating ipagmamalaki sa lipunan o sa mga mata ng ibang tao ay lumilipas at balang araw ay nawawala. Ano lang yung isang bagay na hindi mawawala? Na tayo ay anak din ng Diyos. Kaya nga, yun yung sinasabing may pagkakapantay-pantay. Yun yung sinasabing nililingap tayo ng Diyos, hindi dahil may naggawa tayong ayon sa kanyang gusto, kundi sapagkat ganun kadakila at ganun kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Nang tayo binyagan at isilang bilang kanyang mga anak, lubos tayong kinalugdan ng Diyos. Pero may tanong, lubos ka pa rin ba niyang kinalugdan? Iba yung kinalugdan ka at patuloy ka niyang kinalugdan. Magkaiba po yung sinabi kong salita. Yung isa ay past tense, yung isa ay progressive tense. Ano po yung ibig sabihin ng past tense? Tapos. At minsan natatapos dahil sa ating pagkakasala. Pero pag sinabi mong kinalugdan, progressive, ongoing, hindi natatapos at nagpapatuloy. At yun po yung hamon. Paano natin magagawang patuloy tayong kalugdan ng Diyos? Kaya nga dito natin makikita na kay Kristo, anong naging studyat ng binyag sa Kanya? Ito yung naging simulain ng pagtupad niya sa Kanyang misyon ng pagpapahayag ng kaligtasan. Kaya sigurado ko, next week, sa pagbabasa natin, or the following week, dahil next week, mamimiss natin dahil magpipiesta muna tayo ng Magsasanto ninyo muna tayo. But the following weeks, we will see how Christ would fulfill the will of the Father. Mababasa natin yung temptation in the desert. Mababasa natin yung iba't ibang ginawa ni Kristo upang makitang patuloy siyang kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga, dito pumapasok yung ikalawang punto. Yung ating ebanghelyo sa Tagalog, spoiler alert Kasi anong sabi doon? Sabi ni Jesus, gawin natin ito upang matupad natin ang kalooban ng Ama. Medyo alanganin yung translation. Dinerecho niya na, spoiler alert, matupad ang kalooban ng Ama. Parang naalala ko nung manood ako ng YouTube nung isang araw, spoiler alert yung naging translation ng title ng isang pelikula sa China. Kasi sa English-speaking people, ang title ng pelikula, The Sixth Sense. O, sino pinakapanood ng The Sixth Sense? Magwo-walk out talaga ako. Si Bruce Willis po ang artista doon, matagal na po yung pelikula. Sa title na original, may mystery. Pero naging spoiler alert yung translation niya sa Chinese. Kasi sa Chinese daw, ang naging translation, he's a ghost. Sa The Sixth Sense, dun pa lang sa ending mo ng pelikula mapapagtanto na si Bruce Willis, yung psychologist, patay na din siya. Kaya doon magkakaroon ng ibig sabihin yung sasabihin ng bata, I see dead people. Pero doon sa
Chinese movie or translation ng title, sabi na daw doon, he's a ghost. Kaya yung mga nanonood, alam na nilang multo yung psychologist bago pa man natapos ang pelikula. Spoiler alert. Kasi sa English, ang translation ng sasabihin ni Kristo is, be so for the sake of righteousness. Ano po ba yung ibig sabihin ng righteousness? Ano ba yung ibig sabihin ng pagiging matuwid? Ano ba yung ibig sabihin ng katuwiran? Isang susing salita. Configuration. Ano po bang ibig sabihin ng configuration? O spoiler alert, sabi nga ng ating pagbasa, matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, kung tatanungin natin, nung pahibinyagan, ano ba ang kalooban ng Diyos? Nung pahibinyagan, ano ba ang ninanais ng Diyos sa atin? Nang tayo'y tanggapin niya bilang mga anak, ano kaya ang ninanais niyang magiging kahihinatnan at magiging bunga ng ating buhay bilang kanyang anak? When we talk of righteousness, we reflect on the will and the desire of God for us. At siguro dito natin makikita na isa lang ang kalooban ng Diyos. Ang tayo'y makabalik at makauwi sa kanyang tahanan. At paano tayo makakabalik at makakauwi sa kanyang tahanan? Isang salita, kabanalan. Yung magsikap at isapuso natin paano tayo mabubuhay ayon sa kanyang kalooban. Yung magsumikap upang tayo ay maging karapat-dapat bumalik sa kanyang presensya. Yung tayo ay mamuhay sa pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa. Father, pagmamahal lang naman pala eh. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Sige nga, paano mo na ipapakita ang pagmamahal mo? Paano mo na ipapakita yung concern mo? Paano mo na ipapakita na may malasakit ka sa iyong kapwa at sa mundong ating ginagalawan? Kasi kahapon na lang Sabado, umaga, market day, ang laki-laki ng nakasulat doon sa kanto. No entry Wednesday and Saturday. May mga tricycle na pumasok mo po. May Innova pa. Nakakahiya naman sa mga marunong magbasa. Yun po yung punto eh. In that most simple act, you can show concern and love. Yung basura ng candy na kinain mo ngayong umaga bago ka pumasok ng simbahan, nasaan na? Nasa kanal o nasa bulsa mo? Nasaan? Kung nasa bulsa mo, nagpakita ka ng pagmamahal. Kung itinapon mo lang dyan sa kalsada at ngayon nasa kanal na at bumabara na sa kanal para sa susunod na baha, wala kang malasakit. Yun lang po yun. Because when we talk of God's will, we cannot do God's will if we cannot first do what common concern demands of us. Ilan po sa atin ang binasa yung signage sa pinto bago pumasok ng simbahan? Ilan po sa inyo ang nagtulak pa rin ng pinto papasok at nag-ingay na naman ang pinto sa harap ng simbahan? Kung linggo-linggo kang nagsisimba at hanggang ngayon tinutulak mo pa rin yan pag pumasok ka,
wala kang malasakit. Sorry, nagsasabi ako ng totoo. Kasi yun yung simple act of concern eh. Basahin at unawain ano yung dapat gawin. Basahin at unawain na yung ginagawa mo ay nakakadagdag sa kabutihan hindi lang ng sarili mo, kundi sa kabutihan ng iba. That's God's will. Sapagkat kung titingnan natin mismo si Kristo, anong sasabihin niya sa atin? Whatsoever you do to the least of my brothers, you do unto me. Simulan natin sa kapwa natin. Simulan natin sa tao sa paligid natin. Natuparin ang kalooban ng Diyos. Let it be for the sake of righteousness. At ano yung panghuli? Katulad nga ng sinabi ko kanina, mahalaga ba sa atin ang binyag? O naging kaugalian na lang natin ang binyag? We have to regain our appreciation. Bakit ka bininyagan? We have to regain the appreciation na ang binyag ang nagbubukas ng pinto ng langit para sa atin. We have to regain the appreciation na hindi lang isang kaugalian ng binyag, kundi pagtanggap ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At kung tinatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ano ang pinakamabigat na tungkulin ng magulang na pinabibinyagan ng kanyang anak? Ano? No, maganda po. Maganda lang? Manghingi ng pakimkim sa mga ninong at ninang? Maglista kung sino ang ninong at ninang na hindi nakapagbigay ng pamasko? Ang pinakamabigat pong tungkulin ng magulang, if he values baptism, is to guide his child. Saan? Gabayan niyo po upang siya'y mapalapit sa Diyos. Gabayan niyo po at ilapit ninyo sa Diyos. Father, nagagawa naman namin, I don't think so. Father, bakit mo namang sinabing hindi namin nagagawa? Sige. Ate Ses, sa 10 nagpa-first communion nung nakaraan, ilan ang marunong magdasal? 1 out of 10. Concerned kayo? Babalik ang bata dito for first communion, hindi marunong mag-sign of the cross. Babalik ang bata dito for first communion, hindi alam ang Our Father, Hail Mary, Glory be. Concerned kayo? Kung concerned kayo at ginagabayan niyo ang mga anak niyo, sana man lang kahit 5 dun sa 10 marunong magdasal. But if it's just 1 out of 10, malaki ang problema natin. Kung hindi man magabayan ng magulang dahil sila'y abala sa trabaho, mga nanat lola, anong ginagawa nyo? If it's 1 out of 10, we are not fulfilling our promises when they were baptized. At ilan sa kanila, ang matapos ang first communion, ang susunod na communion ay sa kasal na. Kung ikakasal pa. Kaya lagi ko ding sinasabi pag nagpo-first communion, paalala po, this is not the first and the last. This is the first of many communions sana.
Sa dinami-dami na nag-first communion, nabibilang ko ang mukha ng mga magulang na nagbalik ng kanilang anak sa simbahan Sunday after the first communion. Nasaan yung iba? Hindi pa po ako naglalaba, Father, May hangover po ako kahapon. Di wow. Mga magulang, if you really understand the value of baptism, you must be the first and most important guides of your children palapit sa Diyos. Pasensya na po. Masakit man ang sinasabi ko, nagsasabi lang ako ng totoo. Binyag, do you really appreciate the sacrament you receive? Amen.